Ang Mosaic Covenant ay isang mahalagang kasunduan sa Biblia na ibinigay ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai na may layuning gawing banal na bansa ang Israel. Ito ay isang conditional covenant na nangangahulugan na ang pagpapala o sumpa ng Diyos ay nakadepende sa pagsunod ng Israel sa kanyang mga utos. Ang kasunduang ito ay binubuo ng 10 utos at iba pang kautusan na sumasaklaw sa pagsamba, patas at sibil at moralidad. Sa pamamagitan ng tipang ito, ipinakita ng Diyos ang kanyang kabanalan at ang pangangailangan ng Israel na sumunod upang manatili sa kanyang biyaya. Upang lumalim sa pag-unawa sa Mosaic Covenant, mahalagang basahin ang Exodus chapter 19 verse 24, pati na rin ang aklat ng Levitico at Deuteronomy, kung saan mas detalyadong ipinaliwanag ang mga batas at kautusan. Mahalaga rin ang paghahambing nito sa iba pang mga tipan sa Biblia, tulad ng Abrahamic Covenant na walang kondisyon at patay sa pangako ng Diyos, at ang New Covenant kay Kristo na nagbibigay ng bagong paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ang pag-aaral ng kasaysayan at kultura ng Israel noong panahong iyon ay makakatulong din upang mas maunawaan kung paano naapektuhan ng Mosaic Covenant ang kanilang buhay bilang isang bansa. Sa pag-aaral ng Biblia, dapat itong samahan ng panalangin upang humingi ng gabay mula sa Diyos. Mahalaga rin ang pagsangguni ng mga maasahang sanggunian tulad ng komentaryo sa Biblia at pagsali sa mga Bible study groups upang magkaroon ng mas malalim na diskusyon. Higit sa lahat, dapat pagnalayan kung paano nauugnay ang Mosaic Covenant sa ating buhay. Nabagamat hindi tayo nasa ilalim ng batas ni Moises, ito ay nagpapakita ng kabanalan ng Diyos at ng ating pangangailangan ng isang tagapagligtas na natagpuan natin kay Jesus. Sa Exodus chapter 24 verse 7 to 8, makikita natin ang mahalagang bahagi ng Mosaic Covenant kung saan tinanggap ng mga Israelita ang kasunduan ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng tipan. Sa talata 7, kinuha ni Moises ang aklat ng tipan at pinasa ito sa harapan ng bayan. At bilang tugon, sumang-ayon sila sa gagawin at susundin ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Pinapakita nito ang kanilang pangako na mamuhay ayon sa kanyang mga kautusan. Pagkatapos, sa talata 8, kinuha ni Moises ang dugo at winisikan ito sa mga tao bilang tanda ng pagpapatibay ng kasunduan. Ang dugo ay isang mahalagang simbolo ng kasiguraduhan at pananagutan sa pagsunod ng Diyos na nagpapahiwatig ng halaga at bigat ng tipan sa bagong tipan. Ikinukonekta ni Jesus ang konseptong ito sa kanyang sariling dugo na siyang naging tanda ng bagong tipan, kung saan ang kaligtasan ay hindi na nakasalalay sa pagsunod ng batas kundi sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. The idea that we should not judge others because we are all equal is a powerful principle rooted in humility, respect, and understanding. No one is perfect and everyone has their own struggles, experience, and perspectives. Instead of being quick to judge, we should practice empathy and kindness, recognizing that we all have strengths and weaknesses. Through equality means valuing others for who they are, rather than placing ourselves above them. By focusing on understanding rather than the judgment, we create a more compassionate and accepting world. Letting go of your old self is the first step toward true growth and transformation. The past may be filled with mistakes, regrets, or limiting beliefs,
but it does not define who you are meant to be. Embracing change allows you to discover a new version of yourself, one that is wiser, stronger, and more aligned with your purpose. Growth requires courage, self-reflection, and willingness to step into the unknown. When you release what no longer serves you, you create space for new opportunities, deeper self-awareness, and a renewed sense of purpose. Running to Jesus for forgiveness and covering means surrendering to His grace and acknowledging that only He can cleanse us from our sins. No matter how broken or unworthy we may feel, His love remains constant, offering redemption and renewal through His sacrifice. We are not forgiven but also covered in His righteousness, protected from condemnation and shame. Instead of carrying the weight of our past, we can find rest in His mercy, knowing that He welcomes us with open arms. In Him we find true peace, restoration, and a fresh start.